Hello pong muli mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong batikos at pahayag po ng isang senador na si JB Ejercito mga tambay. Tinawag niya pong mga kademonyohan. Mga demonyo raw po mga tambay. Itong mga sangkot sa anomalya ng flood control at syempre po yung mga ghost project na ginagawa po nila. Ang nakakahiya lang po mga tambay. Karamihan po rito ay kapwa niya politiko, mga kababayan. Ibang klase po ang ibinigay po sa atin ng 3 taon ng mga politiko, lalong-lalo po yung mga magnanakaw. Puro po perwisyo at baon pa tayo sa utang. Sila lang po ang yumaman, mga kababayan. Sila lang po nagkamal ng salapi ng ating buwis at ang utang na tayo'y magbabayad. Talaga pong matatawag mo silang mga demonyo sila, di umano, mga kababayan. Umpisa na po natin pakinggan ang balita. Demonyo, yan ang tawag ni Senador JV Ejercito sa mga pasimuno ng Ghost Flood Control Projects at dapat anyang mapanagot ang mga ito sa batas. Yan ang agenda report ni Hannah T. Pang-impyerno na yung levels na yun eh, di ba? Na ano na eh, hindi naman tayo santo lahat dito, pero wag naman tayo maging demonyo, di ba? May kalalagyan sa impyerno ang mga nasa likod ng ghost projects. Yan ang buwelta ni Senator JV Ejercito sa sinumang sangkot sa korupsyon sa flood control. Kademonyo na yun, yung kikita ka na tapos hindi mo pa i-ghost nyo pa. Wow, talagang Sobra na yan. sobra na yun. Nakakainit daw ng ulo ang contractors na grabe na nga manloko pagdating sa materyales o quality ng mga produkto nila. Tapos ghost projects pa ito. Kilala si Ejercito sa advocacies nito pagdating sa infra development. Kaya lang, posible kayang may makulong na malalaking politiko, lalo na't nilabas na ni PBBM ang listahan ng mga kontratistang may hawak sa naglalakihang projects sa Pilipinas. Sagot ni Ejercito, Kailangan talaga may managot at mayroong masampulan dito na talagang kailangan panagutan yung kasalanan para magtanda at matakot yung iba. pinagtanggol din ni Ejercito si SP Cheese Escudero pagdating sa di umano'y demolition job laban sa kanya. Matapos kasing ilahad ni PBBM ang listahan ng top 15 contractors sa flood control projects. Ang CEO ng top 7 doon ay Centerways Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano, biggest campaign backer ni Escudero sa 2022 senatorial race. 30 million pesos ang nilagak ni Lubiano sa kampanya ni Escudero. Una nang nilinaw ng senador na wala siyang anumang involvement sa flood control projects ng kumpanya. Tingin ni Ejercito, ang mala-demolition job na report na ito galing din sa House of Representatives. Hindi na rin daw kasi natapos ang mga yan sa Kamara mula pa last year. Nakaka-frustrate na rin minsan because of all of these bickerings, political conflicts. It doesn't help, no? Hindi rin daw nakakatulong sa imahe ng gobyerno ang word war. Paano? Inumpisahan po ng puro korupsyon at pamumulitika. Ano pa asahan natin sa gobyernong ito? Pag-upo po nila, hindi pa nag-iinit sa upuan eh. Pamumulitika na po inumpisahan eh. Pabagsakin ng mga Duterte, pabagsakin ng Vice President, tamnan ng issue ng confidential fund. Yung confidential fund, galing pa sa Office of the President. Office of the President pa nagbigay ng confidential fund ng Vice President. At yun di po ang ginamit para po siya ipabagsakin. Hindi po ba? Ano po ang matatawag po natin diyan? Di tama-tama yung sinabi ni Senator JB Ejercito na puro kademonyuhan po ang ginagawa po ng gobyerno. Halos lahat po sila sabwatan. Sabwatan po umano yan eh. Pati po mga contractors, di ba? Pinangalanan 15. At karamihan po sa mga contractors ay involved po sa mga politiko. Katulad po nito, yung sinasabi po na napakalaking binigay na contribute sa pagiging
senador ng isang Senate President, di ba? Si Escudero. At ito rin po ay isa sa pinakamalaking contractors po na nagkakapera sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabi ni JB, lahat po yan, lahat po halos umano ng mga politiko, lalong-lalo po sa House of Representatives, ay meron pong issue ng corruption yan. Hindi po mawawala yan. Lalong-lalo ngayon, magmula nung pumasok ang Binagoongang Pilipinas, ay unlimited na po umano ang korupsyon. Wala na pong tumutugis. Wala, hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, galit na galit sa korupsyon. Ngayon po, hindi po ganun. Hanggang salita lang. At sinasabi nga po ni Senator JB, sana may masampulan. Sino sasampulan mo? Sige nga. At napakarami po talagang flood control na ginawa na puro karamihan po ay ghost. Ghost lang po, mga tambay. Mga hindi totoo, mga kababayan. Isang ghost project, mga kababayan. At talagang ginugulan po nila ng malaking proyekto at malaking pera na sinasabing malaking proyekto, pero wala po ang mga ito, mga kababayan. Karamihan pa ay nasira. Ito po, mga tambay, lumalabas po na top 10 na pinakamaraming flood control project, mga kababayan. 10 probinsya. Ayan po, mga tambay, yung 10 probinsya na kumakalat po sa social media. At yan po, napakarami po niyan. Kauna-unahan po ang Bulacan. Ang Bulacan po, ang flood control project daw po ng Bulacan, umano ay umaabot po sa 668. Pumapangalawa po ang Cebu na 414 project na flood control. Pumapangatlo po ang Isabela, 341. Ang Pangasinan, 313. Pampanga, 292. Albay, ito po, Albay, parteng Bicol po ito, 273. Leyte, ito po, sa probinsya po na speaker ito. Sa Leyte, 262. Tarlac, 258. Camarines Sur, parte pa rin po ng Bicol, ay 252. At Ilocos Norte, sa probinsya po ng Pangulo, ay 224. Mga flood control. Mga may pinakamaraming flood control project na ang pera ng taong bayan ay hindi po malaman kung saan napunta at pati ang ating inutang, mga kababayan. Grabe, no? Yung 10 na pinakamarami, kasama po ang Ilocos Norte na pinakamarami pong flood control na proyekto, 224 daw po. Umano, mga kababayan. Ibang klase, no? Halos lahat, pati po sa Leyte, sa probinsya po na speaker, ay 262 project ng flood control. Nakita nyo po, ang Pangulo, ang Speaker, ang Senate President, lahat po sila ay meron pong kinasasangkutan po dito sa proyekto ng flood control. Kung malalim na investigasyon po ang gagawin dito umano. Dahil ito po mga proyekto nito ay proyekto at programa po ng gobyerno ito. At ito po ay pinangungunahan ng kauna-unahan po ng Commander-in-Chief. Commander-in-Chief po. Lalong-lalo po sa mga proyekto. Ito po ay tinatalaga niya sa pangunguna po ng DPWH. Kaya po masasabi nga po natin at masasabi rin ni Senator JB na talagang puro kademonyohan ang pinaggagawa nila sa ating bansa, mga kababayan. Kaya, kung ito po ay nangyari kay dating Pangulong Duterte, ay hindi na po natin kailangan magsabi na kailangan ay may masampulan. Tsak pong masasampulan po sila kay dating Pangulong Duterte. Nakita nyo po yung difference nung dalawa. Kay dating Pangulong Duterte, never gumawa ng ganyang anomalya ang mga contractors. At hindi rin gumagawa ng ganyang anomalya ang mga politiko. Hindi po ba? Walang mga ghost project sa panahon ni dating Pangulong Duterte. At walang ganito kalalaking proyekto na walang nakita ang taong bayan katulad sa Bulacan. 668 ang kumakalat dyan na ganyang karaming flood control. Hindi po ba? Cebu, 414.
Isabela 341, Pangasinan 313, Pampanga 292, Albay 273, Leyte 262, Tarlac 258, Camarines Sur 252, Ilocos Norte 224. Nakita nyo po ang pinakamaraming flood control project, mga kabayan. Sa tingin nyo, kay dating Pangulong Duterte, mag-uubra yung ganyan, mga karamihan ay ghost project? Hindi po nila kayang gawin yan sa isang Duterte. Yung ginagawa nila ngayong kademonyuhan. Di ba? Lalo-lalo sa proyekto para kumita silang lahat. Kasama po ang mga contractors at kasabwat umano ang mga korap na mga politiko sa ating bansa. Ang tangi na lang po natin iniintay kung may makukulong ba sa kanila. Kung may papakulong ba o kaya bang ipakulong ng tinatawag na presidente na may issue ng pulburon at coke. Itong mga demonyo na ito, ayon kay JB Ejercito. Mga demonyo. Itong mga tao na ito na mga kinukuha ang pera ng taong bayan, pinagpaparti-partian at pinaghahati-hatian nila. Talagang mga walang konsensya at walang awa sa taong bayan. Nilulubog ka ng tubig, baha, pero sila, nilulubog naman po sila sa pera, sa dami ng pera na pinaghahati-hatian yata nila. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, ano po, asahan natin dyan. Ang laging laman ng balita at syempre po mga politiko, kanya-kanya pong pasikatan at kanya-kanya pong batikos, pero pagka sinuma mo, pare-parehas po silang politiko, mga kababayan. Kaya nga sinasabi, huwag ka nang magmalinis. Hindi po ba? Yan po ang napala natin mula po nung sila ang nanungkulan sa ating bansa, mga kababayan. Kaya ang tinatawag na po sa kanila, karamihan po ng mga politika ngayon, ano tinatawag? Mga demonyo na kayo, ayon kay Senator JB Ejercito, mga kababayan. Yan po, hintayin po natin. Hintayin po natin kung ano po ang gagawin ng Pangulo na may issue ng pulburon sa issue na ito, mga kababayan. Dahil sa nakikita po natin, pati ang Pangulo, ay kung saan po dinadala ang issue ng korupsyon umano. Ngayon po, dinadala naman po niya ngayon ang issue about po sa iringan ng Taiwan at China. At ano pa ang sinasabi? Madadamay daw po tayo sa gyera, mga kababayan. Para po yata mailihis naman ang issue ng korupsyon. Mailihis din yata umano ang issue ng pulburon. Pati po issue ng kanyang asawa umano. Kailangan po change topic. Kaya, mga kababayan, yan po mga kababayan, ang komento po natin. At dito po sa pahayag ng isang senador na tinawag po silang mga demonyo, mga kababayan, ang mga korap na politiko at ang mga korap na mga contractors sa ating bansa. Ayan, mga demonyo raw kayo, mga kababayan. Kasama kaya sa pinagsabihan ni JB Ejercito na mga demonyo ang Senate President, ang House of Speaker natin, ang House Speaker, at ang Presidente ng Pilipinas ay kasama kaya sa sinabihan ni JB Ejercito na mga demonyo sila umano, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa subscribers po natin. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa mga subscribers po natin. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, mga tambay, nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. At shoutout din po sa ating mga kababayan na nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo, mga kababayan. At syempre po, mga kababayan, yung dasal at panalangin po, mga kababayan, isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang dating Pangulong Duterte, ang Vice President. Siyempre po, lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na maingatan po siya. At siyempre po, yung buhay at kalakasan ay madugtungan po at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal at panalangin, mga kababayan. Sa muli po, thank you po. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.